dahil muli isang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon na magsama-sama muli tayo para sa iisang layunin. Amen? Itong layunin na ito ay ang purihin at sambahin ng ating Diyos na buhay. Amen? So, inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Maaari ba tayong sumigaw ng isa lang na gusto mong ipasalamat sa Panginoon? Alam ko marami tayong dapat ipagpasalamat, no? Pero ngayon isa lang, isigaw natin ito. In 1, 2, 3, go! Thank you so much, oh God. Truly, Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa araw-araw ng buhay, ng kalakasan, Panginoon. Salamat sa provision, sa lahat, sa protection, Panginoon. Everything, Lord, thank you so much. Kulang ang mga salita, Panginoon. Kulang ang aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo. Kaya, Lord, naririto kami, Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Lord, narito kami upang sambahin ka at itaas ang iyong pangalan, Lord. Sapagat, Lord, ito lamang ang kaya namin, Panginoon, ipadama ang aming pag-ibig sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hear our prayer. We are your children, and we're gathered here today. We're gathered here to pray. Hear our cry. We need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song, hear our song. As it rises to heaven, may your glory fill the earth. As the waters cover the sea, see our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Sing it again, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. And though we are few, we're surrounded by many who has crossed the river before. And this is the song we'll be singing forever. Who is the Lord?
and we need your grace today. Hear us as we pray. Yes, Lord, that is our prayer today, O God. Lord, bagamat kakaunti lang kami, Panginoon, alam namin, Lord, kasama namin ang worshiping angels mo, O Diyos, sa aming pananambahan. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tunay nga, no? Just a short testimony lang po. Galing po kasi ako sa retreat ng mga district presidents, no? Doon sa Taytay Rizal. 3 days po yon. Doon po ay nag-retreat kami, na-restore and na-revive. Kasi sa kabisihan, hindi lang siguro mga leaders, tayong lahat, busy tayo. No? Marami tayong pinagkakabisihan, minsan na-drain tayo. Amen? Na-drain tayo, nauubos din tayo, lalo na ang mga kananayan. Nauubos din, no? Minsan napupundi ang mga ilaw ng tahanan. Madalas kumukurap-kurap, wala nang lakas. Pero minsan, kailangan natin ng pahinga. Amen? Pero ang pagpahinga, hindi ibig sabihin matutulog ka na maghapon. Ang pagpapahinga, ang kapahingahan ay nasa Panginoon. No? Just parang you stay with the presence of the Lord ay malaking kapahingahan dahil ibibigay niya sa atin ang panibagong lakas. Amen? So ang ating kalakasan ay nasa Panginoon lamang. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the strength that you've given us every day, Lord God. Truly, Lord, kung sa sarili naming kalakasan, hindi namin kaya, Panginoon. Ikaw lamang ang aming kalakasan, Lord. Thank you, Jesus. Whom I have in heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth, yes, always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Sing it again, church. Whom I have in heaven, whom I have in heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. Yes, Lord. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Siya nga, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming kalakasan, O Diyos. Sa kabila ng ang mundong ito, Panginoon, napakagulo. Maraming problema, maraming kailangan gawin, Lord. But, Lord, minsan napapagod din kami, Panginoon. Pero sa iyong presensya, Panginoon, meron kaming kapahingahan. Meron kaming kalakasan, Lord. Thank you so much. Hallelujah. Sing it again. God is the strength. God is the strength Of my heart, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever.
you so much. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon, that truly you alone are worthy of all praises and glory, Lord. You are great, Lord, and most worthy of praise. And we want to lift you up, Lord, your name on high up. Jesus, Jesus, Jesus. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the ruler. Sing, great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Sing it again. Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the ruler, singing great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Come on, sing it again, church. And Lord, we want to lift your name on high. Come on, sing it to the Lord. Lord, we want to. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, yes. For you alone are God eternal. Yes, sing it again. Come on, church. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone, for you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone, for you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. Yes, Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Yes, Lord. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Come on, church, sing it. And I stand in awe. Oh yes, Lord, we stand, Lord, in awe of you. Hallelujah. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Come on, church, sing it again. And I yes, Lord. Oh, we are here today, Lord. We stand in awe of you. Yes, hallelujah. In awe of you. Come, can we sing it again? I stand. And I stand. Come on, say it to the Lord. Yes, oh God.
papuri't pagsamba sa Panginoon. Itaas natin. Come on, church. Come on, worship Him. Worship Him. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon as Brother Gilbert will lead us in prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Let's continue our worship to God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa patuloy na pagbigay niyo sa amin ng katagampuyan at pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo sa aming panibagong buhay, O Diyos. Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa oras na ito. And Lord, we also pray, Panginoon, na tuloy na gawin niyong handa ang aming puso't isipan as we receive your word, Panginoon. And Lord, dalangin namin ang lahat ng aming mga kapatiran o kasama, Panginoon, na wala pa rito. Kayo pang patuloy na pumilos at mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan, sige po. Makakaupo muna po tayo saglit. Welcome muna natin yung ating mga kapatiran. Siguro na-miss natin, no? Bawat isa. Meron ba tayong newcomer ngayon? Merong first time? Merong first time? Wala. So lahat tayo ay mga luma. Walang bago eh, di lahat luma. Ayan. So, ngayon, i-welcome naman natin, i-hug natin, kamustahin natin, no? Ang bawat isa. Sige po, umikot po tayong lahat. At i-welcome natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Sige po. Whom I have in heaven but you. On earth I desire beside you. Times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. One more time. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Ano po ang grace? What are the grace and the blessings of repentance? Ayon po sa napanood natin or narinig natin ang kwento ng The Prodigal Son. The grace of repentance. Take note that the grace of repentance is a gift. Only God can give grace. Grace is something that we don't deserve. God gives us grace and we don't deserve it. Hindi tayo parang, hindi tayo super duper na napakagaling para bigyan ng grace ng Lord. Nobody qualifies to receive grace from God. Ang grace po ng Diyos ay kagandaang loob ng Diyos
kabutihan ng Diyos na ibinibigay niya sa mga tao hindi karapat-dapat. So just in case in the future, nagkamali tayo ng desisyon o gumawa tayo ng mali sa Diyos. Kaya nagkasala tayo. Just remember that God's grace to forgive us is for you. Magandang umaga sa bawat isa. Bigla po akong nalito. Yung ba yung last Sunday? Hindi. So, purihin ang Panginoon kasi I remember last Sunday po ang topic natin was about water baptism. And alam ko na naghahanda na yung mga kapatiran natin na nagdesisyon. At yung hindi pa nakakapagdesisyon, God is giving you time para mag-pray, para maunawaan muna ang mga bagay-bagay bago mag-finally decide to follow the Lord in water baptism. Amen po? Excited ba kayo na makita ang mga kapatid natin na sumunod sa water baptism? We're scheduled to do the water baptism sa Crossroad on June 1st. And so far, meron ng 6 na nag-signify ng kanilang intention. Gusto na talaga nila sumunod sa water baptism. Dito sa atin, I think there will be like 10 or more. No po? Pero yung iba nagdadalawang isip pa. So tulungan natin during our square groups, tulungan natin ang mga kapatid natin na maunawaan pa. Hindi tayo namimilit, but of course, we don't want you to miss the chance na this year, makapag-follow talaga tayo sa water baptism. Purihin ang Diyos sapagkat tayo po, actually, si Brother Bong dapat ang scripture reading, pero baka na nag-square group kasi sila sa Crossroad, kaya baka hindi agad natapos. But tayo po ang mag-scripture reading. Babasahin na lang po natin ito ng sabay-sabay. And I want us to read this nang naririnig natin ang sarili nating boses. Pag nagbabasa ka ba, naririnig mo sarili mo? Yes. Pag naririnig mo ang sarili mong boses, that is actually the time na ang binabasa mo nagpe-penetrate sa puso mo at saka sa isip mo. So, shall we do it together? Maaari ba tayong tumayo? Or if you are not so convenient o comfortable tumayo, pwedeng nakaupo lang po. So, ang Ephesians 3:7-21 was written by the Apostle Paul, at ito po ay para sa mga Ephesian Christians noong araw, at ito rin po ay para sa atin ngayon. This is from ang Bible Pinoy version. So, swak na swak po ito sa ating mga Pinoy. Lahat po tayo, let's start with verse 7. Ginawa akong lingkod dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos na binigay sa akin ayon sa kapangyarihan niya. Actually, ako ang pinakamababa sa lahat ng taong pinili ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan niya, pinagkatiwala niya sa akin ang trabahong i-preach sa mga Gentiles ang magandang balita tungkol sa sobrang kayamanan ni Christ. Kasama dito ang ipaalam sa lahat ng tao kung paano mangyayari ang sekretong plano ng Diyos. Noong unang panahon, hindi ito pinaalam ng Diyos na nag-create sa lahat ng bagay. 10. At mga may kapangyarihan sa langit ang katarunungan ng Diyos sa iba't ibang itsura nito. Ginawa ito ng Diyos ayon sa plano niya bago pa niya create ang mundo. At nangyari yon sa tulong ni Christ Jesus na Panginoon natin. Dahil nakipag-isa na tayo kay Christ,
nung nagkaroon tayo ng faith sa Kanya, confident na tayo at hindi natatakot lumapit sa Diyos. Kaya, na kayong malungkot kung naghihirap man ako para sa inyo, kasi kayo ang makikinabang dito. Dahil dito, nakaluhod akong nagpipray sa Ama. Galing sa Kanya ang pangalan, bawat pamilya sa langit at sa lupa. Pinagpipray ko sa Diyos ayon sa kayamanan at karangalan niya na palakasin niya ang loob niyo at bigyan niya kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu niya. Pinagpipray ko na lagi sanang nasa puso niyo si Christ dahil nagtitiwala kayo sa Kanya. Prayer ko na sana pagmamahal ang gawin niyong ugat at pundasyon ng lahat ng gagawin ninyo. At ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos, yung lawak, haba, taas at lalim ng pagmamahal ni Christ sa inyo. Sana maintindihan nyo pagmamahal ni Christ kahit kaya butin ang isip ng tao para mas makilala nyo pa kung sino talaga ang Diyos. Ngayon, para sa Diyos na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi, iniisip natin dahil sa kapangyarihan niya. At sa Kanya ang papuri sa church dahil kay Christ Jesus sa lahat ng generations magpakailanman. Amen. Pinagpala ng Diyos ang Kanyang salita. Pwede na pong umupo. Tutunghayan muna natin ulit ang verse 10, 15 at 21. So, sabi po sa verse 10, dahil sa church. Okay? Ano po ang church? O sino ang church? We are the church. Sabi po dito, dahil sa church, dahil sa atin, malalaman ng lahat ng mga leader, ng mga angels, at mga may kapangyarihan sa langit, ang karunungan ng Diyos sa iba't ibang itsura nito. Galing sa Kanya ang pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. Mga kapatid, ang Diyos po ay may pamilya sa langit. Kasama yung mga angels doon. At dito sa lupa, may pamilya din siya. Sino po yung pamilya ng Diyos dito sa lupa? Tayo, the church, the Christian church. Yun po ang pangalan ng pamilya ng Diyos dito sa lupa. At sa Kanya ang papuri sa church dahil kay Christ Jesus sa lahat ng generations magpakailanman. Sa Kanya ang papuri. Sa church, dito po, pag tayo nagpupuri, nagpapasalamat, pag tayo nagse-celebrate ng presence ng Lord, mga kapatid, ang papuri po ay hindi sa pastor o sa ilang tao lamang. Ang papuri po ay para sa Diyos dahil kay Christ Jesus. At alam niyo po mga kapatid, pati sa lahat ng generations magpakailanman. Sino po ang youngest generation dito? Wala si Savi. Si Savi dapat ang youngest, ano? Pero not feeling well. Kaya nagpapahinga. Ang youngest ay si Gershon. Kasama ka, Gershon. Sa magpupuri, ang papuri sa church at sa Kanya ang papuri sa church. Jesus or God is being glorified sa lahat ng generations. And it's a joy to know na kasama po ang mga next generations, ang mga younger generations. Amen? But then, mga kapatid, because ang topic natin for today, at yun din yung topic natin sa square groups mamaya, what is church? Ano po ba when we talk about church, ano pong nasa isip natin? Meron ba kayong favorite church na puntahan before? Sino po dito ang favorite pumunta sa Baclaran? Sa Quiapo, si Ronald, bago nag-take ng exam, pumunta sa Quiapo. Pero hindi ka pumasok. Nasa labas lang siya.
No? Kasi mga tao po, may mga favorite churches na puntahan. Kasi mayroon po tayong paniniwala na pag kailangan mong gusto, kung ikaw ay nagpipray ng boyfriend or mapapangasawa, saan ka pupunta? Sa St. Jude. Diba? O gusto mo mag-abroad. Gusto mo mag-abroad at kailangan mo ng swerte. Saan ka pupunta? Sa Baclaran o sa Quiapo. Hindi sa pinagtatawanan natin, but that was our culture before. No? May mga favorite simbahan tayo na pupuntahan thinking that the God of that church will be able to help us. Na makakatulong siya sa atin. So we look for a church na kung saan, sabi ng mga tao, malakas ang katotohanan at presensya ng Diyos. Nag-celebrate tayo, nag-rejoice tayo because si Ronald nakapasa. Sa palakpakan natin si Lord sa buhay niya. Nakapasa siya sa, anong tawag doon? Professional teacher na po siya. Licensed teacher na po siya. No po? But actually, before that, during that time, stress si Ronald. Sabi niya, Pastora, ganito po, ganito. At sabi niya, alam niyo po, Pastora, parang nag-worry ako. Baka hindi ako makapasa. Kasi, parang mahirap, ano? Parang ang mga pinag-reviewhan mo, wala naman. At times, that's how you feel. Pero, tapos ako din nag-worry, naku, Lord, pag hindi po nakapasi si Ronald, lagot si Ronald. Kasi hindi kasi siya sumunod. Hindi siya pumasok doon sa dalawang simbahan. Nandun lang siya sa labas. And so, alam mo, I prayed, Lord, huwag mo ipahiya ang anak mo. Na, huwag mo ipahiya. And of course, hindi siya napahiya. Kasi nakapasa siya at mataas ang kanyang average, ang score niya. Diba? So the Lord honors His children. Hindi para pa walang, mali kasi yung si ganito o si ganyan. Hindi. Walang pakialam ang Diyos doon. Basta ang gagawin ng Diyos, patutunayan niya ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo na sumusunod at kumikilala sa Kanya. Mga kapatid, what is church? A place of worship or a worshiping family? Ano po tayo ngayon? We are a family and we are here to worship the Lord. Amen? So, nakakatuwa po mga kapatid na, sa Dawn Watch namin, we were praying for Ronald. Dito sa church, we prayed for him. Minsan nagtataka tayo, parang hindi naman masyado ako nung nag-pray ako, parang hindi naman ako umiyak, hindi naman ako naghaguy-guy ng husto. Pero, God does not answer our prayers just because kinastigo natin ang sarili natin. Nag-prayer and fasting tayo ng 1 linggo. Hindi po nakasalalay doon ang pagsagot ng Diyos, right? God answers our prayers because He knows that if He grants our prayer request, His name will be glorified. Sapagkat pupurihin natin siya at sasambahin. Alam niyo po, ang nakakatuwa, ang Diyos po, gusto talaga pala niya na sinasagot niya ang ating mga panalangin. Amen? So therefore, mga kapatid, let's keep on praying and believing. Sapagkat ang Diyos na dinadalhan natin o binibigay natin ng ating mga panalangin ay tiyak na hindi tayo bibiguin. Okay, for us to better understand church or worship, alamin po natin how and where the Old Testament believers worship. Saan at paano sila nag-worship noong araw? Interested ba kayo malaman, mga kapatid? At tingnan ba natin kung hanggang ngayon ba yung mga ginawa noon nila ay ginagawa pa rin natin o ng ilang mga tao sa panahon ngayon?
Okay, first, let us talk about during the patriarchal era. Ito yung panahon ni Abraham, before Abraham, si Noah. No? Si Noah, siya po, nung siya ay nag-worship, remember si Noah yung nagkaroon ng dilubyo, namatay lahat ng tao, at siya lamang at ang kanyang pamilya ang nakaligtas sapagkat sila ay sumakay sa arko. So after the flood, what happened? Noah built an altar. Nagtayo siya ng altar to the Lord. At doon, nag-alay siya ng sacrificial burnt offerings. Okay? So, ito po yung paraan ni Noah para magpasalamat sa Diyos. Ang tinanong ko, tinutusan ba si Noah ni God na magtayo ng altar? Hindi po, wala po tayong mababasa sa Genesis na inutusan ng Diyos si Noah na magtayo ng altar. Ang pagtatayo ng altar is his personal expression. Desisyon niya yon, magtatayo ako ng altar to sacrifice burnt offerings as a form of worship. Ang kanyang pamilya, kanyang mga anak at ang kanyang asawa ay ginawa nila yon because they wanted to honor God. Okay? And then, of course, what happened? After si Noah, si Abraham. Remember si Abraham? Bakit siya nagtayo ng altar? Because kailangan niya mag-sacrifice to the Lord. At dahil wala siyang dalang animal na isa-sacrifice, sino po ang sinacrifice niya? Ay si Isaac, yung kanyang anak. During those times, ang mga pagan nations, nagsasacrifice talaga sila ng sarili nilang mga anak. May mga altars talaga nung panahon at ino-offer nila ang sarili nilang mga anak. But in the case of Abraham, God was just testing him. Siyempre, matagal hindi nagkaanak si Abraham. So, ang tanong ng Diyos, kaya bang ibigay ni Abraham ang kanyang anak sa akin? It was a test of faith. And so, si Abraham, naniniwala siya na kahit mamatay ang anak niya, God is able to raise him up again. And so, mga kapatid, muntik na po i-sacrifice ni Abraham ang kanyang sariling anak. But of course, nangusap ang Diyos sa kanya, Abraham, wag mong gagawin yan sapagkat God provided a sacrifice, a sacrificial lamb para sa panahon na yon. Doon po nanggaling yung word na Jehovah Jireh, God will provide. No? So mga kapatid, ito pong paraan ng pagsamba sa Diyos through building altars, inabolish po ito ng Diyos matapos po ang kapanahunan ng mga patriarchs. I think it ended with Jacob. Si Jacob po, yung mga sumunod niyang henerasyon, naging slaves in Egypt. And because busy ang mga Israelites in building the city of Ramesses, they were building siguro pyramids. Hindi sila nakakapag-worship. Hindi sila nakakapag-build ng altar. And so they cried out to God. And God appointed Moses para po i-deliver sila from the bondage at makalabas sila ng Egypt. So ito pong altars na ito, nag-stop po ito. Hindi na po nag-o-offer ng sacrifice o ng pagsamba sa Diyos through building altars. Pero may nakikita pa ba tayong mga altars today? May nakikita ba kayong altars? Yung inaalaya ng bulaklak, no? Inaalaya ng pagkain. May mga tao po, may mga families, nagbi-build ng altar.
Yung mga death anniversary, may ganun. Sino may ganun sa pamilya? Pag death anniversary, yung picture ng nanay o tatay na namatay na, lalagyan ng mga paboritong pagkain. Di ba? Inaalala natin sila. So, actually, yun po is a form of altar. It is a form of ancestral worship. Okay? So, I hope, I pray na wag na po natin gawin yon. Because unknowingly, we are actually worshiping the dead. So, anong ginagawa ng mga tao? Nag-aalay ng ice cream. Favorite ni mama noon yung ice cream, ang biko, padala siyang biko, halaya, adobo. Pagtatay naman ang favorite ay Ginebra. So, ganun po, natatawa tayo, pero it is a common practice, lalo na po sa probinsya. No? At basta may mga bagay. So, altars, inabolish na ng Diyos, hindi na po nag-aalay sa mga altars ang mga mananampalataya. Pero tayo po sa panahon natin ngayon, may mga gumagawa pa niyan. Okay? Tapos may kandila, di ba? Yung may kandila pa na sinisindihan yung kandila. Okay? Ang tawag actually yun ay altar of the dead. Altar para sa patay. No? At mayroon pang ibang altars, no? Na kung saan yung mga heroes, ayan, yung mga itinuturing na mga, o kaya artista. So anyway, I just pray, mga kapatid, it has to stop sa atin na mga mananampalataya na. Kailangan po mag-move on tayo. Alam ba natin that after the altars, ano po ang sunod na itinayo ng mga Israelites para sumamba sa Diyos? Sa panahon po ni Moses, nang sila'y nakalabas ng Ehipto, si Moses po ay nagtayo ng tabernacle or tent of meeting. Ito po yung portable tent-like sanctuary, parang church, parang lugar ng sambahan, pero tinatanggal, portable. So, kunyari, nandito sila ngayon sa Tagaytay, magstay sila for a few days. Itatayo nila yung tabernacle na to. Tapos, after a few days, mag-move out naman sila. Lalakad sila, so yung tent of meeting nila ay nakatali, no? Binubuhat ng mga tao. Portable nga siya. At ito ay nangyari ito during the wilderness journey nila for 40 years. For 40 years, ito po ang style of worship para sa mga Israelites noong araw. Okay? At alam niyo po, ang presensya ng Diyos ay nananahan dito po sa tabernacle na ito. Sa gabi, ganyan po ang setup nila. Sapagkat napakarami po nilang mga Israelites na lumabas ng Egypt. Sabi, probably 2 million people came out of Egypt. So, ang dami nila. So, they would build their tents, yung mga bahay, temporary houses nila around the tabernacle. At during the night, because in the wilderness, sa disyeryo po, ay napakalamig. Alam niyo po ba, meron silang lampshade. Pero hindi yan maliit na lampshade. It was the presence of God in the form of pillar of fire. No? Grabe. And that presence of God, para po hindi po ginawin ang mga tao. Alam niyo sa disyerto, napakainit sa araw, pero napakalamig sa gabi. But the presence of God will keep them warm.
Sa ating buhay din mga kapatid, pag nanlalamig tayo, may mga panahon nanlalamig tayo. Could it be that the presence of God is not there with you kung nanlalamig tayo? So make sure, no? So, and during the day, na napakainit sa disyerto, alam niyo po ba kung paano pinapadama ng Diyos ang kanyang presensya? Sa pamamagitan naman po ng pillar of clouds. Para silang may malaking payong. Pinapayungan ng presensya ng Diyos ang mga Israelita para hindi sila magkaroon ng freckles, ha? Para silang naka-sunblock, no? Ganon ka-powerful ang presence ng Lord. Just imagine, mga kapatid. And so, ito po kasi ang tabernacle, ang focal point of worship ng mga Israelita. So, pero alam niyo po, itong tabernacle na to, nung sila po ay natapos yung kanilang wilderness journey, sila po ay inabolish po ng Diyos ang tabernacle na to. Okay? Pero ngayon, sa mapanahon natin, may nakikita pa ba tayong mga tabernacle? Nakakakita ba kayo ng mga tuklong? Alam niyo sa probinsya, ngayon kasi ay Flores de Mayo, no? May mga may mga parang maliliit na tents na gawa sa mga, minsan, yung sa niyog, no? Pawid, ganon. Mga stops siya na pwedeng puntahan ng mga tao para mag-alay ng bulaklak. It is a place where people can offer something to God. Especially sa Bicol kasi pag May, harvest time yan. Na po? So anyway, yung pong tabernacle o tent of meeting, matagal na po itong inabolish ng Diyos. Pero until now, may mga gumagawa pa nito. No? And of course, after po ng tabernacle, another way of people to worship God is in high places. Ang tawag dito mga local shrines. No? Ito pong mga high places na i-establish ito during the time na nagkakaroon ng religious decline ang mga Israelites. At ito po'y kinondemn to prevent pagan practices. Kasi yung mga believers noong araw, nahawaan sila ng paganism. Kaya yung worship nila kay Yahweh, ang pag-worship nila sa Panginoon ay nadagdagan o napaiba dahil po nakikigaya sila sa kung paano sumamba yung mga pagano. Okay? So, pero ang katotohanan ngayon, sa panahon natin ngayon may mga high places pa. Alam ba ninyo na ang Tagaytay is one of the high places in the Philippines? Kaya dito po sa Tagaytay maraming kumbento, marami rin dito mga local shrines, may mga namamanata tuwing first Wednesday, first Saturday, first Friday, lahat ng first, no? Kasi may mga tao pong namamanata. Sino yung dating namamanata? Meron ba dito sa atin dating namamanata? Tinatch ni Jun si si Bev. Dati pala ito si Beverly ay namamanata. No? So, ang katotohanan, kahit ako noon, napapasama ako sa mga panata ng mga tita ko. Alam mo yun, Beverly, yung TV sa Bicol? Pupunta ka dun sa TV, it's a hot spring na kung saan napakalayo, mag-rent ka ng sasakyan, maliligo ka doon. Kasi local shrine siya. Yung mga tao, pag may hinihingi, or kung gusto magpasalamat, gusto mo magpasalamat because may ginawa ang Diyos para sa'yo, pupunta ka sa mga shrines. At doon ka magpipay ng homage. Nagpunta sa TV kasi nagpapasalamat dahil
no, nakapagpatayo ng bahay or nakarecover sa sakit, something ganon. Sa mga kapatid, itong high places, bagamat inabolish ito ng Diyos at hindi na ito pinayagan, pero marami pa rin ngayon ang pumupunta sa mga high places para po magbigay ng homage sa Diyos. I remember meron akong kaibigan, Christian siya. Christian family sila. Pero dahil siya ay nagkasakit, nagpa-doktor na siya at lahat, hindi siya gumagaling. So nagpunta siya dyan sa, dati meron dito sa Tagaytay ng parang, anong tawag doon? Faith healer. Faith healer. So sabi niya, alas 4 pa lang, umalis na siya ng bahay. At nakarating siya doon sa pila, alas 6 na. Imagine mo yun, may mga tao pong nagtsatsaga ng ganun kahabang pila. Para lang po matouch sila ng faith healer. At sabi niya, ano tong ginagawa ko? Christian ako. Tapos pumipila ako sa ganito. Just imagine. Pero alam nyo, hindi natin masisi. Kasi sometimes, desperado ang isang tao. Kaya ang katotohanan, kahit Kristiyano, pumipila sa mga shrines. Pumipila sa mga faith healers. Bakit? Kasi wala silang direct connection with God, marahil wala silang kakilala o kaibigan, ka-churchmate, na nagkaroon ng personal encounter with God na pwedeng magdala sa kanila sa isang church na naniniwala sa kapangyarihan at sa presensya ng Diyos. It is sad, but even Christian believers are consulting faith healers. Nagpapatawas, anything, no? High places, marami pa nito ngayon sa ating panahon. Ayaw ng Diyos nito, pero ginagawa pa ng maraming tao at lalong malungkot kung mga Kristiyano na. No po? So, I just pray na ma-realize natin at maunawaan natin ano ba talaga ang true worship at ano ba talaga ang tunay na church so that hindi tayo maliligaw. Okay? So, hindi tayo ma-intimidate. Minsan, syempre, pag nanay mo o tatay mo ang mag-intimidate sa'yo, papayag ka na rin. Diba? Siyempre, nakakatakot. Kasi pag hindi ako sumunod, pag hindi ako nakapasa, lagot ako. Diba? Lagot ka. Pagkagalitan ka at sisisihin ka pa. It's difficult, but you have to stand up. Panandigan mo ang pananampalataya mo at na isang paniniwala natin at pinatunayan ng Lord. Pag pinanindigan mo ang iyong pananampalataya, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Amen? At kung hindi ka man nakapasa, kung ang buhay mo ngayon ay tama sa harapan ng Panginoon, talo mo pa ang nakapasa. Because God is honoring you and God is preparing something better for you. Amen? So, high places. After the high places, alam niyo po ano na ang ginawa ng mga Israelites? Nagtayo po sila ng temple. Okay? So, actually, ang gusto magtayo ng temple ay si King David. Kasi si King David, di ba, grabe, umunlad ang kanilang bansa. Talagang grabe, palagi silang nananalo sa mga wars. Yumaman sila dahil sa mga spoils. So, itong si David, nangarap siya na makapagtayo ng templo na kung saan ang mga Israelites can worship in a temple. Bakit? Kasi yung mga ibang kingdoms, may mga temple sila. No? So, hindi pinayagan ng Lord magtayo si King David ng templo. Sabi niya, ang anak mong si Solomon ang magtatayo. And so kaya ang tawag sa templo ay King Solomon's Temple.
Pero alam ba natin na ang templong itinayo ni King Solomon ay nawasak din po ng Babylonian na si King Nebuchadnezzar. So parang ilang years lang, siguro 4 centuries or less than 400 years, nawasak po ang templo na yon. Pride po ng Israel ang temple. And of course, nung nawasak yon, ito po ay itinayo. Ang second temple ay tinayo ni Zerubbabel. At pinalaki pa, mas malaki pa kaysa sa dating temple. Pero later on, it was destroyed by the Roman army in 70 Christian era. So like 20 years or more after ng resurrection ni Jesus, no po, nawasak din po ang templo. Mga kapatid, because they claim that the Jews can only should worship only in the temple. Karangalan nila yun ay templo sila. Pero mga kapatid, kung tunay na ang Diyos ay mararanasan lamang sa loob ng temple in Jerusalem, kung ang makapangyarihang presensya ng Diyos ay nasa templo ng Jerusalem, sa palagay ba natin, kaya itong wasakin ng kahit sinong kingdom? Hindi po kayang wasakin kung totoong naroroon ang presensya ng God. Pero mga kapatid, the first temple, winasak ng Babylonian Empire. Ang pangalawa ay winasak ng Roman Empire. Ibig sabihin, wala roon. Hindi limitado ang presensya ng Diyos sa templo. God could have protected the temples. Diba? Hindi hahayaan ng Diyos na wasakin ang templo na kanyang tirahan. But you see, ang presensya ng Diyos hindi nakatira sa templo na gawa ng human hands. Hindi kakasya ang presensya ng Diyos sa mga cathedrals o sa mga temples. Kasi po, sa temples na yan, diyan nag-o-offer ng animal sacrifices ang mga tao, ang mga Jewish people. When Jesus died on the cross, that was the first and last sacrifice for sin. Si Jesus po ang naging sakripisyo, once and for all. Hindi na kailangan na mag-offer pa ng mga sacrifices. Alam niyo po, diyan sa temples na yan, pag mayaman, ang sinasacrifice nila ay mga malalaking hayop. No? Mga bulls, mga cows, or sheep. No? At pag mahirap, ang ino-offer nila, yung maliliit na ibon. So nakita natin na even in worship, may discrimination. Pag mayaman ka, di malaki ang i-offer mo. Pag maliit kang, mahirap kang tao, yung mga nakita na kayo ng maya, napakaliit, ano? Pero mga kapatid, one thing is true. God's presence is not limited in temples. God's presence does not dwell in temples alone. Amen? Pero alam ba natin na ang Israel is getting ready to build the third temple? Ready na po sila, lahat ng materyales, ready na, available na. Hinihintay lang nila na ma-clear up ang isang Muslim, tawag doon, mosque doon. Kasi yun yata, doon nila itatayo ang third temple. And for that to happen, magkakaroon po ng world war. No? Kasi hindi naman yan basta i-give up ng Muslim people, no? So kasi ang belief ng mga Jewish people, they have to build the third temple kasi ibabalik nila ang animal sacrifice. No? Ibabalik nila ang mga priest. May mga high priest, may mga
Levites. Ibabalik nila kung ano ang old ways of worshiping God in the temple of King Solomon. So, kaya actually, pag na-build po ang third temple, according to the prophecy, ang third temple po ang magiging headquarters ng Antichrist. Ang Antichrist po ang titira doon at magpe-perform siya ng miracles. Okay? So, huwag tayong maltuwa na ma-rebuild ang third temple. Okay? But anyway, after the temple worship was abolished or stopped in Jerusalem, ang mga tao po ay nagtayo ng mga synagogues. Mga sinagoga. Okay? So, sila po ay actually, ang itsura ng synagogues, parang yung mga cathedrals natin, parang yung mga simbahan ngayon. No? Talagang place of worship siya, place of prayers and teaching. Even si Jesus at ang mga disciples niya, they attended the temple and the synagogues. Okay? But of course, ang synagogue po na paraan o lugar na kung saan ang mga Hudyo ay sumasamba at nagtitipon-tipon sila. Mga kapatid, it also stopped. Bakit? Kasi po, ano naganap? After the resurrection of Jesus Christ, ang mga early Christians, ang kanila pong meeting place ay sa mga house churches na. Okay? So in the book of Acts, mababasa po natin, iba't ibang house churches. The house of Mary, the house of Priscilla and Aquila, the house of Nympha, Philemon. Ito yung mga early house churches na kung saan ang mga mananampalataya, they come together. The early church, the young believers would would worship together. Nag-aawitan sila, nagpipray sila together, at nagkakainan sila. Sa mga house churches po, laging may kainan. Kaya tayo po as a house church, talagang lagi rin tayong may kainan. Tama? So, we are a New Testament church. We are a house church. We are not a temple. We are not even a synagogue. We are just an ordinary house church. Katulad ng house churches sa New Testament in the book of Acts. Okay? So, bakit po nangyari ito? Kasi po, ito pong mga followers ni Jesus Christ, sila po ay hindi na tinatanggap sa mga temples o sa mga synagogues. Kick out po sila. They are no longer part or members of local synagogues. Bakit? Kasi naging followers ni Jesus Christ. Sila ay nakakilala na sa tunay na Messiah. They have been waiting. Israel has been waiting for the promised Messiah. But when Jesus came, they rejected Him. And only a few Christian disciples ang tumanggap sa Kanya. At sila po, wala silang choice but to stop attending synagogues. Bakit? Because they become part of house churches. Okay? So, kaya po eto tayo ngayon. During the pandemic, wala pong sarado po ang mga simbahan. Sarado po ang mga places of worship. So ano ang ginawa natin? The Lord led us to open this house para may lugar tayo to come and worship together. Amen? So nakialam ko noon, overflowing tayo. Kasi yung mga kapatiran natin na walang mapuntahang simbahan, nakikisimba sila sa atin. But later on, nung ayos na, may mga sasakyan na, they have to attend. Nirecommend natin sa kanila na kung saan may malapit na simbahan, pwede sila mag-attend doon.
para hindi sila kailangan maglakad ng malayo or para hindi sila kailangan mamasahe. Pero mga kapatid, during the early years ng Christianity, nung naging ang mga believers or followers ni Jesus Christ ay nagsama-sama, they became the Church of the Lord Jesus Christ. No po? Ang early church po, sila po ay nag-gather together kung saan meron mga mananampalataya. Okay? Saan po sila nagtitipon-tipon? Sa mga riverbanks, sa mga prison cells, sa loob ng presohan, sa mga lecture halls, sa mga kahit sa may pagan monument, at kahit po sa beach, no, sa seashores, doon nagtitipon ang mga mananampalataya. So, makikita po natin mga kapatid, ang tawag dito outdoor and unconventional church locations. Ito yung mga locations, but the church is the people. Okay? So, sa ngayon po, ang church, the group of believers are meeting in different places. Saan? Sa markets, sa malls, sa movie houses, sa restaurants. Kaya po may isa tayong church sa Crossroad Sizzling Restaurant. Okay? Sa mga offices, sa mga garahe, iba sa basketball courts, sa mga barangay halls. Yung iba sa mga bus, sa mga boats. At ang iba sa ilalim ng puno ng mangga. Mahirap lang pag sa ilalim ng puno ng nyog, pag nahulugan ka ng nyog. Masakit yon. But mga in open places. Mga kapatid, the Church of the Lord Jesus Christ can meet wherever they are. Hindi po mahalaga sa Diyos na maganda ang ating tiles flooring. Hindi mahalaga sa Diyos na dapat ganito o ganyan. You know, we have to open our hearts, no po? Because sometimes, I just realized, may mga bagong Kristiyano na pinapagalitan ng kanilang parents o marahil pinapagalitan ng kanilang mga kamag-anak o hindi ka na nagsisimba. No, hindi ka na nagsisimba kasi hindi na sila nagpupunta sa namamanata. Hindi sila na uma-attend sa parish, ganitong parish. Hindi na sila dumadalo sa mga fiesta. Di ba? May ganun, di ba? So may mga Christians na nag-feeling guilty. Pero mga kapatid, remember, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, kahit saan pwede mag-meet ang mga mananampalataya. The church is not limited to just one location. Wherever there are believers, that group of believers can worship God together. Amen? We are blessed kasi kahit nasa bahay tayo, komportable tayong nakaka-worship. Right? So, ang tanong natin, paano nangyari to? Na ang mga believers na dating miyembro ng templo o miyembro ng synagogues, dahil hindi na sila tinatanggap, it was fine, okay lang sa kanila. Sapagkat bago si Jesus namatay sa cross at nag-resurrect from the dead, si Jesus po ay may mga teachings sa kanyang disciples about church and worship. Okay? So I want us to listen to this. Sapagkat si Jesus po, inihanda niya ang mga early believers. Meron pong 5 core teachings si Jesus about the church. Number 1, that Christ is the foundation. Sabi ni Jesus, on this rock, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against His church. So from the beginning of time, tinuro na ni Jesus that His church will be strong and mighty, and no one can stop the church from worshiping Him.
Jesus is the one building His church. It is not the pastor. It is not the bishop. It is not even the organization. Jesus is the one building His church. And that number 2, teaching ni Jesus, that the church is a community of reconciliation. Na kapag hindi perfect ang tayo, na tayo may mga pagkukulang, pagkakamali, may mga failures, dami nating mga imperfections. Pero mga kapatid, ang sabi ni Jesus, if one believer sins against you, go privately, kausapin at makipagkasundo. Hindi yung sisiraan, wawasakin, ka-character assassination para mawala na yung kanyang karapatan na magturo. There are Christians who are like that. Nakakalungkot. Pero mga kapatid, Jesus is the one building His church. And He is the one who is calling pastors and leaders. So kaya kahit may mga tao na nagpapagamit sa dyablo para wasakin ang isang manggagawa ng Diyos, hindi naman po laging nagtatagumpay sila. Sapagkat nais ng Lord na ang church will be a community of reconciliation. Kung may isang leader na nagkamali, ipanumbalikin siya sa Panginoon. Kung may isang miyembro na may pagkukulang at kasalanan, tulungan siya na ma-realize niya ang kanyang pagkakamali. Amen? And of course, the third teaching ni Jesus is servant leadership. Whoever is the leader is also the servant of all. Opo? So, kaya sabi ko nga doon sa Rodelia, sa Crossroad, kami usually nauuna ni Pastor Joel dumadating. Pagdating namin doon, nagpupunas ako ng table. Kasi alam niyo naman doon, masyadong malikabok, ano? So pinupanasan ko yung mga tables. Minsan sasabihin sa akin ng mga workers doon, Pastora, wag na po. Ako na lang po. So kasi parang feeling nila, kung ikaw ang pastora, dapat wag mong gagawin yon. Pero hindi. Because kahit na ako leader, I'm also a servant. We serve one another. We help one another. No one is above above anyone. Dapat tayo ay laging may pusong handang maglingkod. Amen? Is it true in our church? Yes. So at ang pang-apat na katotohanan, that the Great Commission is for the church. Ang utos po ni Jesus to go and make disciples of all nations. Ang utos ng Jesus na go into all the world and preach the gospel. Sino po ang inuutosan niya? Tayo, the church, the believers, the followers of the Lord Jesus Christ. Hindi mo pwedeng utusan ang iba kasi tayo ang inuutusan ng Panginoon. Amen? And of course, the fifth is His spiritual family. Sabi po ni Jesus, whoever does the will of God is my true family. Ang tunay daw po na pamilya ng Diyos ay ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Amen? So these teachings ni Jesus ang nagbigay ng encouragement, ng lakas ng loob sa mga early disciples or believers ng Panginoong Jesucristo. Kaya kahit sila ni-reject, kick out sila sa mga synagogues or sa temple, it was fine. It was okay for them. Ginampanan nila ang kanilang tungkulin because they know that the presence of God is among them. Kasama nila ang presensya ng Panginoon. Amen? And let us also see the teaching ni Jesus about worship. Alam natin na ang turo ni Jesus about worship is, let's read this, magandang basahin to. John 4:23 to 24, 21 to 24, sinabi naman ni Jesus, hindi ninyo kilala
inyong sinasamba. Mga kapatid, dumating na po ang panahon. Ngayon na ang mga sumasamba sa Diyos ay sumamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kahit wala ang cross natin empty, walang nakapako, sapagkat si Jesus ay hindi na natiling patay, so that our cross is empty. Bakante na po siya. No? Ang cross is simbolo ng sakripisyo ni Jesus, pero hindi si Jesus na natiling patay. And so we can worship Jesus, the living Christ, the resurrected Christ. Hindi yung si Jesus na pag nagpipray ka nakapako si Jesus. No? Umiiyak ka kasi naaawa ka. I mean, that was me before. Nagpipray ako, naaawa ako kay Jesus kasi nakapako siya sa cross. Na kapag nagkakasala ako, parang pinapako ko uli si Jesus sa cross. Yun yung nakamtang kong teachings noon. Pero mga kapatid, hindi na ganon. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Napaka-blessed natin mga kapatid. Diba? Sapagkat ito ang totoo. Tayo'y sumasamba na, tama na ang ating pagsamba. Amen? And more, makita po natin na ang teaching ni Jesus about worship ay hindi na po defined by physical locations. Hindi na limitado sa dapat magandang building o dapat marbles ang floor, no, dapat ganito ganyan, sapagkat ang true worship is according to the condition of the heart, because God is an invisible spirit, so that ang genuine worship must be authentic, spirit-led, and anchored in spiritual truth, so that none of us should feel parang intimidated or feeling natin hindi masyadong maganda ang ating worship because na ganito lang tayo nag-worship. Alam niyo po bakit ang mga simbahan high ceiling? Di ba? Sino dito ang napansin niyo yung mga simbahan ang tataas ng mga lalo na yung mga cathedrals, no? Sa Bicol, ang gaganda ng mga churches. Ang tataas ng bubong. Bakit ganun ginagawa ang mga churches? Para ang tao, ang feeling mo, ang Diyos naririyan. Ang feeling mo, talagang surrounded ka by angels or napaka-grande ng pakiramdam mo. Na minsan ang feeling mo, ang liit-liit mo, pero ang Diyos na napakalaki ay walang pakialam sa'yo. That was how I felt actually. Every time I go to the church, dun sa aming bayan, I am so overwhelmed na grabe ang laki-laki ng Diyos. But the God that I am worshiping in this place, hindi ako kilala. He does not even care for me. Ganito kahirap ang pinagdaraanan ko, pero hindi ko ramdam ang yakap niya. Hindi ko ramdam na nagmamalasakit siya sa akin. Kasi siya yung Diyos na napakalayo. Siya yung Diyos na napakalaki at ako'y napakalait para mapansin niya. Pero kakaiba, mga kapatid, if you are in a place where you are worshiping God in spirit and in truth, kahit pa masikip, kahit pa mainit, kahit na pa uncomfortable ka, kahit pa kukunti kayo, you can feel the presence of God.
And that is what is important. Amen? And you can feel the warmth ng welcome, ng pagmamahal ng bawat isa na sinasabi sa atin, hindi ka nag-iisa. May dinadaanan kang problema, meron kang pinagdadaanan, narito ako, naiintindihan kita, kasi galing din ako doon. And one thing is sure, kung paano ako pinagpala ng Diyos ngayon, pagpapalain ka rin, kapatid. That is what is church. Yan po ang totoong church. Hindi yun, grabe ang laki-laki ng simbahan namin noon. Grabe, sobrang amazing, no? Ang mga simbahan po talaga sa mga probinsya, pinagkakagastosan ng malaki ng mga tao yan. Because para sa kanila, yun ang tahanan ng Diyos. That is where God lives. So therefore, dapat natin pagandahin. But you know, mga kapatid, binago ni Jesus ang konsepto ng simbahan at ng pagsamba. Because God does not dwell in temples or in churches, in church buildings made by hands. He dwells in our hearts. Amen? Tayo na po ang templo ng Diyos. And wherever we go, the presence of God goes with us and we can worship Him in spirit and in truth. Amen? So worship is in spirit, from the heart, inward focus. Worship is in truth, aligned with reality. Sumasamba ka kahit nagdurugo ang puso mo. Sumasamba ka kahit alam mong mahirap ang pinagdadaanan mo, because you know that God's heart is for you. Kakampi mo siya. He does not condemn you. Na kahit pa may mali kang nagawa, but when you come in worship, nang may pagpapakumbabang pagsamba, tinatanggap ka ng Diyos. Hindi ka sinisipa, hindi ka nire-reject. Amen? So, Jesus has redefined church and worship. Binago ni Jesus ang kahulugan ng church at ng pagsamba. Okay? So that today, what is church? Church is who we are. Tayo yung church. A group of people, believers, disciples, Christian believers, mga tagasunod ni Kristo, imperfect people, but redeemed by the blood of the Lamb. Tayo po ay, none of us here is holier than anyone. Minsan po, mayroon tayong mga attitude na mas banal ako kaysa sa kanila. Mas malalim ako kaysa sa kanila. No? Wala pong ganun, mga kapatid. Ikaw lang ang nagre-rate sa sarili mo. Yung bang every time you rate up yourself a 5-star, no? It's only God who can rate us. None of us here. Hindi po ako holier than you, or you are holier than me. Dapat po yung mga righteous persona mawala po sa ating kalagitnaan. Lahat po tayo saved by the grace of God. Only by faith. No? So, mga kapatid, that's who we are. We are the church. And the church is the family we belong to. Ito yung pamilya natin. Are you blessed to be part of this church? We are a family. The Christian church is God's family on earth. Tayo po yung pamilya ng Diyos. Let's not feel na maliit. There are times when we feel like, maliit lang yung church namin, so insignificant ako. O hindi ako masyado ganyan. Na parang pag nasa malaking simbahan ka, feeling mo, wow, sosyal ako. Wala pong ganon. In the eyes of God, the only thing that matters is your heart. Ano ang kondisyon ng puso mo? Ano ang totoo? Amen? So, mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Paul, and as a pastor, this is also my prayer. Dahil dito nakaluhod akong nagpipray sa Ama, galing sa kanyang pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. I am blessed to know that our church is part of God's family here on earth. Hope Tagaytay
Foursquare Church is God's family. We are a family. Kasama po tayo ng kasama ng ibang mga simbahan. Let us not feel insecure or wag natin isipin na maliit tayo because the God that they are serving is the same God that we are serving. The God who answers their prayers is the same God that answers our prayers here. Hindi mas magaling ang prayer ng isang leader just because he is a bishop or not because 500,000 ang members nila. Even if you are a pastor of only 50 people, the same God, it is the same God who answers prayers. Amen? So I am blessed to be part of this church. I am blessed na the God that we are serving is the same God that is being served by different people in different places. Amen? Mapalad ba tayo mga kapatid? Na though we are a house church, definitely we are part of God's family here on earth. Amen? Tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Maraming salamat po. Yes, those who want to rise up, especially those who are blessed to know that you are part of God's family. That the church that we are part of, ito pong church na kinabibilangan natin, ay miyembro ng pamilya ng Diyos dito sa daigdig. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nothing or no one is insignificant. Lahat po tayo mahalaga sa Kanya. In fact, He calls us by our names. No? Hindi niya tayo tinuturo lang. Hindi tayo tinatawag na sis or brother. God knows your name and God even knows your heart. Alam niya ang desires mo, alam niya ang mga takot mo, alam ng Lord ang mga pangarap mo. Lord, salamat sapagkat nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for helping us appreciate this little church that you have given us. Thank you so much, Lord, because we can see your hands upon us. We can see your provisions. We can see, we are hearing testimonies of answered prayers. At naniniwala kami, Panginoon, na meron kang magandang plano at layunin for the coming years. Para sa church na ito, Panginoon, ang dalangin namin, Lord, na magampanan namin ang aming mga tungkulin. And that we will be able to do the will of God sa church na ito. And that each one of us will desire to obey and to follow God's will, perfect will for each one of us. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, as we continue to fellowship with your Spirit and with one another as we pray in Jesus' name. Amen. Dadako na naman tayo sa pagbigay ng ating ikapo o yung tithes and offering. So sinasabi dito sa Luke 6:38, "Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your lap. For the measure you use, it will be measured back to you." Yun ang sinasabi pag nagbibigay tayo ng, may kasabihan pa, give yung ano daw, yung in a cheerful way, yung hindi sa bukas na yung kalooban. So hindi yung napilit ka lang or kasi pag ikaw ang nagbigay, ibabalik naman sa iyo siksik, liglig at umaakaw pa. Yan, so ibigay natin ang para sa Panginoon. Ito ay hindi siya yung inaano ka na kailangan magbigay dahil ito ay isang obligasyon mo din, being a Christian. Kasi
nakasaad naman doon na kung ano man mga kinikita mo, una mong ibigay sa Panginoon sa ika po, yung 10% ng mga kita natin. So, magbigay tayo sa Panginoon. Magbibigay na or Magbibigay na mag-pray tayo. muna? Pwede rin, tayo muna tayo at saka mag-pray tayo. Lord, thank you, Lord Jesus, for this offering that we have. Yes. Lord, bless this, O Lord Jesus, na ito ay makatulong para sa pagpaunlad at saka pagpapalaki ng iyong kaharian, O Lord Jesus, makatulong sa bawat isa, O Lord Jesus, mga gawain dito sa church, O Lord Jesus. Lord, bless each and every one, O Lord Jesus, na nagbigay at saka yung iba na hindi pa nakapagbigay, O Lord Jesus. Bless them, O Lord Jesus, na magkaroon din sila ng mga blessing, O Lord Jesus, sa kanilang makita, O Lord Jesus, na hindi nila pagdamot ang iyong pera, O Lord Jesus, na nakalaan talaga para sa iyong kaharian, para sa church, O Lord. Bless each and every one, Lord Jesus, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga finances, O Lord Jesus, na ma-experience nila, Lord Jesus, yung nasabing siksik, liglit, maapaw na mga blessings, O Lord. I bring this back all glory in Jesus' name. Amen. Amen. I need to come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over me. I need to come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over me. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give to the Lord. When you give to the Lord. Okay, at this time, gusto kong i-welcome natin si Vincent Castillo. Andun siya katabi ni Anna May. Welcome, and nawa makasama ka namin ulit sa susunod na mga linggo. Of course, may mga announcements po tayo. Council meeting, let's try to meet next Sunday before tayo umalis for South Korea. Excited na. And mga kapatid, andi dito po ang application for water baptism. Sa inyo pong square groups, please assist the applicants kasi meron po dito short testimony of your conversion. Ano ang naranasan o naramdaman mo nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo? Ano ang mga magagandang pagbabago ang nakita mo sa iyong sarili? At napansin din naman ng iba. So yung square group members, i-emphasize ninyo ano yung mga pagbabagong nakita nyo sa kanya to validate na ang kanyang experience ay totoo talaga. Tulungan natin sila. Okay? So, i-distribute ko to sa mga groups. And then, kasi ang ating panamunamang water baptism dito ay, I think, second or third Sunday of June. Okay? Kasi wala sila, Ricky. Out of town sila. And then, after our square groups and our lunch, magkakaroon po tayo ng yogurt making demo. So, yung mga interested, maggawa ng sarili nilang yogurt at home, i-demo ko po para masarap po ito. At very healthy, of course. And so, we have lunch for everybody. And meron bang announcement? Kai, kailan ang inyong camp? 11 to 13. So, malapit na. So far, we have 3. Sela? Okay. Meron tayong 3 youth who will be attending. 3 representatives. Let's pray po na for God's provision. And of course,
sa araw na ito, mga kapatid, I would like to ask us pwede tayong mag-special offering para sa mother ni Ronald. Actually po, nag-ask po sila ng help na kailangan po ng blood transfusion. Kailangan ng mga blood donors. Pero so far po, wala po tayong mga available na blood donors kasi it's either high blood or low blood ang mga tao. No, so what we will do is let us collect some offerings para po makatulong po sa family ni Ronald. Okay? I'm living in the Thank you, thank you. I'm covered by your love, moving with the whole. So after po nito, let's do our square groups. Tapos habang piniprepare natin yung pagkain. Okay? Shall we all rise up para po sa ating benediction? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat na ang sabi mo, ngayon dahil sa church, malalaman ng lahat ang karunungan ng Diyos sa iba't ibang itsura nito. Salamat sapagkat ang church is a display center, a display, a showcase of the power of God. Maraming salamat, Lord, sapagkat kami po as a Christian church, we bear your name. We are called by your name, Christian Church. At kami po ay bahagi ng pamilya mo dito sa lupa. Sa iyo po ang papuri na nanggagaling sa amin. As your church, O God, we are giving you all the glory. We glorify your name. We worship you. At maraming salamat, Lord, because this is not only during this time, but this will go on and on hanggang sa aming next generations. Salamat, Lord. Thank you for pouring out your blessings. Salamat sa mga miracles, signs and wonders na kasunod namin, Panginoon. And thank you, Lord, for your abundant provisions. Thank you for covering us with your precious blood and even with the fire of your Holy Spirit. Salamat po, we praise you and we thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong pagkat pinapahayag mo, you are manifesting your glory and you are, Lord God, pouring out your blessings upon your people as we pray. In Jesus' name, amen and amen.